Si Marcos ang malaking posibleng hindi mag-survive kasi may septic tank na siya sa gilid. Kaya nga siya binigyan ng septic tank to remind him na ikaw hindi ka talaga nakontento sa pagnanakaw mo, ha? Ito kasing mukha ni Lisa Marcos at si Bongbong Marcos, hindi mo talaga mapagkatiwalaan. Mukha pa lang ng dalawang demonyo na yan. Palaging minimension ni Kong Sig kanina, 32 million si Inday Sara. Yang 32 million na boto ni Inday Sara, totoong boto niya yan. Pero yung kay Marcos, hindi totoo yung 31.9 million niya. Binagtagan nila yun. Kaya nga makita ninyo yung gross insecurity ni Marcos at ni Lisa kay Inday Sara. Kasi nakita nila yan Ito, mahal na mahal ko ng mga tao. Kaya umabot ng 32 million ang boto niya. Pero yung si Bongbong, hindi gaano. I always maintain that Marcos got no more than 24 million votes. Kasi matindi din ang kalaban niya, incumbent Vice President, si Robredo. So ang ginawa ni Lisa, nakipagkontsabo sa Smartmatic para dagdagan yung boto ni Bongbong. Para ipikit yung boto niya kay Inday. Because kung si Bongbong is 24 million at si Inday 32 million, sinong titingalain ninyong leader? Hindi si Bongbong, si Inday. Kaya they are so insecure right at that moment, nagplano na sila how to get rid of her. Itong lahat na nakikita ninyo ngayon, that's part and parcel ng kanilang balak to get rid of her. Because they have done so much havoc to this country, to our economy, and to our future. Takot sila na baka makulong sila sa 2028 kung hindi kanila ang kandidato. Kung hindi sa kanila yung presidente. And insecure sila masyado, knowing also that the election system, kahit mahawak nila, hindi rin sila sigurado na makalusot yung daya. Given the fact na si Inday is very popular. Kahit na anong pinapato nila kay Inday, mataas pa rin yung rating ni Inday. Di ba? Oh. At kahit pa si George Garcia ang nandyan sa Comelec, hindi sila makakasiguro. Kasi yung eleksyon, yung daya, hindi yung eleksyon yung daya ng eleksyon, hindi pwedeng whole numbers ang idadagdag mo. Kasi kung whole numbers ang idadagdag mo, dalawa ang posibleng mangyari. Either lumagpas ka sa total number of registered voters, di mahuhuli ka kaagad. Or the result becomes so impossible na walang maniniwala. So ang daya is a certain percentage. Percentage yan. Hindi pwedeng whole numbers ang ibibigay mo sa dadayain mong kandidato. Kasi nga, lalagpas ka sa total number of registered voters or the result become very impossible. Very incredible actually. So percentage yan. Pero kung sobrang dami ang botong binigay natin kay Inday Sara, hindi aabutin ng kanilang daya. That's the danger. Kasi hindi naman 100% sure ang daya Like for example, what happened to President Duterte. Ang boto ni President Duterte mas mataas sa 16 million, binawasan nila yon. Pero yung pangalawa, si Mar, sobrang ulilat, kahit anong dagdag, by percentage, hindi kinaya. So, sinikong pa rin ang nanalo. That's one of the tracks I'm going to mention today. Meron tayong tatlong tracks na pwede natin gamitin o gagawin as we face these elections in 2028. That is, if we survive. Di ba? Pero malamang, we will survive. As a country, as a people. Si Marcos ang malaking posibleng hindi mag-survive. Kasi may septic tank na siya sa gilid. Kaya nga siya binigyan ng septic tank to remind him na ikaw, hindi ka talaga nakontento sa pagnanakaw mo, ha?
At bigyan kita ng septic tank sa gilid mo. To remind you na mandaraya ka, magnanakaw ka, at to remind you of your mortality. Mabait pa rin ang Diyos sa atin. Anyways, ngayong 2028, haharap tayo ng halalan. Pero yun nga, ang number one na problema natin, ang daya. Plus the fact na si George Garcia ang chairman ng COMELEC. Si George Garcia, operator yan eh. O public kong inaakusahan si George Garcia, George, operator ka eh. Kung hindi totoo yung sinasabi mo, matagal mo na akong kinasuhan. Ayaw mo naman akong kasuhan. Kasi mas lalong mabulatlat ang mga magic mo. Nung abogado ka pa, hindi ka pa COMELEC chairman. Anyway, you're as infected as the zombies in Walking Dead. So si George Garcia, nakita nyo na si George Garcia, di ba? Kahit ang talo, siyang nakakaupo. Saan ka makakikita ng halalan na yung natalo, ang siyang nakaupo? Ikaw nagsabi ha. Ikaw nagsabi ha. Hindi ko lang sasabihin, kaibigan ko yan eh. Ang example ko dito sa Batangas, ma'am, anong silang? Silang, Cavite. Ay, hindi. Silang. Ano ba silang? Cavite. Si Carranza. Di ba, ang kalaban ni Carranza si Anarna. Oh, mukha ng Darna. Oh, Anarna, Carranza. Natalo si Carranza. Nanalo si Anarna. Dinisqualify ni George si Anarna. Ordinarily, ang uupo ang Vice Mayor. Hala, hindi pinaupo ang Vice Mayor. Carranza ang nakaupo. Naku, malaking problema talaga si George Garcia. Kaya ito yung hinaharap natin problema sa 2020. Hindi lang yung makina, si George Garcia. Kasi kahit ang talo, pwedeng umupo. Oh, at pinapaupo yung talo. Si Duterte Party List, di ba? Oh, Duterte yun. Oh, 3 seats, nawala. Si Dilima ba bumalik? Okay na. Alam ko na. Si George Garcia yan. Anyway, ito mga kababayan, 3 tracks. Unang track, yung hybrid election system. We have 2 years, pero imposible yun. Palagi natin sinasabi na dapat hybrid election system ang gagawin natin, election system. Ito yung mano-manong botohan, automated yung, mano-manong bilangan, automated yung transmission. Kasi po, sa mano-manong botohan, mano-manong bilangan, mano-manong transmission, kikidnapin yung ballot box, papalitan yung election returns. Kaya pagdating sa munisipyo, ang nanalo sa presinto, talo na. Kaya ang gagawin natin, manual voting, manual counting, bibilangin natin yan dyan sa harap ng publiko, tas automated yung transmission para walang makapandaya. Kung dadayain mo man sa transmission, mahuhuli ka. Kasi binilang yan doon sa presinto. Alam ng tao yun. But given the fact that Congress is controlled by Marcos, hindi sila papayag doon. But that's one track we can still do. Kung, di ba, 2 taon, pwede pa. We have 2 years to go. Pwede pa. Pero that's one track na pwede natin gawin. The other track is mag-file tayo ng petition sa Supreme Court to allow us na bilangin natin yung voter receipt. Para ma-verify natin na yung resulta sa makina tuma doon sa voter receipt natin. Meron niyang kaso dito sa House of Representatives dati. Patunay ko talaga yan na totoo yung daya ni Smartmatic at ni COMELEC. Si Congressman Villapuerte, namatay na po siya. Nabuksan yung kanya mga balota dito sa House of Representatives. Sa 100 presinto, pinawasan siya ng 17,000 votes. Ang kalaban, si Bordado, speechwriter ni Jesse Robredo, tao ni Leni Robredo, pinagtagan ng 8,000 boto. And the documents are certified true copy.
binilang isa-isa yung balota, ginawan ng election revision report, sinertify true copy ng House of Representatives. Umabot to sa Supreme Court, pero hindi pinakita ng abogado yung mga resulta mula sa HRET. Kaya sabi ng Supreme Court, wala kaming pagbabasihan. This time, kung mag-file nyo ng petition, yun ang ipapakita natin sa Supreme Court. Hindi tama ang bilang ng makina doon sa balota. The only recourse for the public is bilangin natin yung balota, ay yung voter receipt para hindi tayo matihado, hindi tayo madaya. That's the second trap. But the third trap is, tulad ng sinabi ko kanina, ang daya hindi pwedeng whole numbers. It has to be a certain percentage. So anong response natin doon? Vote search. Ibuhos natin lahat ng botong pwede natin ibuhos para sa kandidato natin sa 2028. Kaya yung suporta natin kay Inday Sara, 100%, you can exceed that one, basta daming boto ang ibigay natin sa kanya. Because you see, si Marcos, pwedeng 5 ang tumakbong presidente sa 2028. Posibleng 5, posibleng 4, posibleng 3, but not 1 moon 1. So, sa opposition, merong, si Inday Sara is definitely 1. Pwedeng may 3 kandidato for president. But yung sa 3 na yan, hindi ka makasiguro na hindi kay Marcos yan. Tataya at tataya yung mag-asawang bangag dyan sa 3 na yan. So, dito sa election sa 2028, it's Duterte and nothing else. Ibuhos natin ang boto natin kay Inday Sara para tumaas ng gusto yung kanyang boto at hindi na ma-overtake ng kanilang bayan. That's the third trap. So ito yung ating dapat gawin. Tulad na ng sinabi ko, yung hybrid election system, malabo yun. Kasi nga kontrolado nila yung House of Representatives. Dito sa petition sa Supreme Court, pwede pa. I will draft with patulong ang Waito Minerales, kami ni Atty. Vic, we will draft a petition, kailangan natin suportahan yun. Bilangin natin ang ating voter receipt para ma-verify natin yung makina. Tandaan ninyo, lahat ng automated machines, susunod lang yan kung ano yung instruction sa kanila. Ordinarily, 1 plus 1 equals 2. Pero kung ako yung programmer at sasabihin kong 1 plus 1 equals 11, 11 ang i-report ng makina. Hindi ito. Kasi, kaya nga tayo nag-automated because these are repetitive tasks. Yung pagbilang ng boto, pag-report ng boto, repetitive yan. Sumusunod lang yung computer sa instruction sa kanya. No matter anong sasabihin ni George Garcia, huwag kayong maniwala sa kanya. Ang tandaan lang ninyo, ang talo na ipapanalo ni George Garcia. Kung pa lang, huwag nyo nang pagkatiwalaan ang COMELEC. Ang tawag ko nga dyan, komisyon o eleksyon. Hindi commission on elections, ha? Komisyon o eleksyon. Magbayad ka ng komisyon, walang eleksyon. Pag hindi ka magbayad ng komisyon, may eleksyon. Oo. Yan. Yan mga hayop dyan sa COMELEC na yan. Walang mapili dyan sa kanila. Ito ang tandaan natin. Gagawin natin to because our future is at stake. Alam ni Marcos na kapag si Inday ang manalong presidente, makukulong sila. Diba? Kasi pinakulong nila ang tatay ni Inday eh. So ngayon, I really want Marcos to be in prison. Kasi alam ko kung gaano kalawak yung kanilang pandaraya at pagnakaw sa kaban ng bayan. Tulad nga ng sinabi ko nitong Sid kanina, actually, talo na tayo ng Vietnam. Dati ang Vietnam, ano ba yan? Noong 1970s, di ba sila ang pumupunta dito sa atin as refugees? Oh,
Ngayon, ang layo na nila kaysa sa atin. Yung GDP per capita nila is mas mataas kaysa GDP per capita ng Pilipinas. In short, the average Vietnamese is richer than the average Filipino. So, hindi malayo na baka ma-overtake na naman tayo ng Cambodia or Burma, Myanmar pala. So, every time, ito ha, if we don't fight, every time we fail to fight, every time we fail to win, they win. And every time they win, they always see us as losers. So the more na aabusuhin tayo kapag hindi tayo lumaban. And we should keep fighting because we never know. Victory is just around the corner. If we don't keep fighting, we will never reach the corner and we will never taste victory. But if we keep fighting on and on, you never know when we will hit the lucky punch. At magwawagi tayo kasama si Kapitana. So I think that's all I can say. And if you have questions, I will be ready to answer. Thank you, Attorney Glenn. Palakpakan muna po natin, Attorney Glenn. So, before we take our lunch break, meron po tayong dalawang tanong, Attorney. Para po, quick lang po to. Quick question lang, 5 minutes. So, bigay po natin, palakpakan natin from Central Luzon, Probinsya ng Tarlac, Tito Herbert Bugo. Salamat po, Sir Chen. Sir, Good morning po, Attorney good Glenn. morning, sir. Ito pong tanong ko po maring ngayon lang maririnig sa kapunungan ng buong Pilipinas. Aking tutuhugin yung organisasyon na Ilusang Pagbabago. League Organization Incorporated. Pagbabago. This is a faith-provoking, energy-motivating question. Halimbawa, Atty. Kasi sabi ni visionary tayo. I will compromise my life. VP Sara will be our president. I have got convictions and faith in the Lord Jesus Christ. Ano ang maisog na sagot natin sa tanong ko? How about if we will win the prize? What motivational energy of faith-provoking return sa ating mga maisog ngayon para lalong sisigla, hindi matatakot, at titibay upang ipursige ang ilusang tunay na pagbabago sa ating bansa. Kasi tayo lahat ang nanais ng pagbabago na tunay. Hindi lang pagbabago ng salita, it is a mighty change in the heart. Yun po, Atty. Sir, ano po tanong ninyo, sir? Ano yung plano ng those in the loop, circle? Sige, sir. Yung assurance Ito. ng Sige, sir. return naman ito sa mga nagsakripisyo. Kasi yan ang narrative sa baba. Ano realidad? Ano yung makakamit namin? Baka mangyari nung Korea, tayo nagsisigaw, pero iba yung po. Yun po, tanong realidad po. Sir, dito po ha. I cannot promise you anything because I am not the candidate. Iba po yun po, ako yung mag-promise. Kasi nung una akong tumakbo as congressman sa Biliran, hindi naman po ako kilala eh. I was nobody. I just passed the bar, and then I worked in a supermarket as operations manager, and then hindi ako kilala ng mga taga-Biliran ng tatay. So ginawa ko, sumulat po ako sa kanila, isang appeal letter sa kabila naman yung mga pangako ko. Ito yung pangako ko sa inyo, ito yung gagawin ko pag ako'y naging congressman, at pinirmahan ko yun. Wala pong politiko o
Kung walang kandidato, mangangako sa inyo in black and white at pipirmahan. Dahil lahat ng pangako, napapako. But rest assured, sir, I'm here sa Maisog. I'm guided by that same principle na kung ano yung pinangako natin sa taong bayan, yun ang ibibigay natin sa kanila. On my part, kung nandun ako, I will do my best. Doon sa, ang palagi kong sinasabi is, gusto kong umasitso ang buhay ng bawat Pilipino. That's as honest as I can be. And God can strike me dead kung ako'y nagsisinungaling sa inyo. Now, God can strike me dead. Kasi ang Diyos lang naman nakakalam kung ano nasa puso mo eh. That's exactly what I want. Na lahat tayo umasitso ng sabay-sabay. Tumaya ako rito sa Maisog because kilala ko yung dalawang mag-asawang Marcos. Mga walang kwentang kaluluwa yan. Kaya nga nagsisindi ako ng kandila gabi. For the eternal damnation of their souls, God forgive me. Kasi they are incorrigibly corrupt, hopelessly corrupt. Wala tayong pag-asa sa dalawang Marcos na yan. Oh, si Marcos Jr. at si Lisa Marcos. Hindi ko tatawagin presidente yan. Kasi hindi naman totoong presidente yan eh. Pinagdagan niya yung boto niya eh. And look at me. Hindi nila ako kayang kasuhan. Hindi nila ako kayang i-shut up. Because I'm speaking the truth. Totoo yung sinasabi ko. So, sa tanong ninyo, sir, I'll do my best kung umabot tayo doon sa punto na yun. Kung ano man yung ibibigay ni Inday sa amin na posisyon sa Maisog, we will do our best to alleviate the lives of our people. Because that's what you have been fighting for. And I'm here promising you that thing. Na magbago ang buhay ng bawat Pilipino. Because we deserve that a long time ago. And they keep promising, nothing happened. So I hope we're able to encourage our people. Si Inday, makikinig naman po yan. And no leader would want to betray his people, except lang itong dalawang Marcos na to. Traitor talaga to. True and true. Tingnan mo, lahat ng sumuporta sa kanila, wala na sa kanila ngayon. Number 1 ako. Si Maharlika. Si Trixie. Si Jabit Singson. Si Atty. Vic. Attorney with Ang that, please, pinakamalaki, si Inday Sara. Attorney with that, please let's Sige, go. acknowledge the tinig na Maisog, Attorney Vic Rodriguez. Hindi ka pala Atty. Vic. Okay. So yun. So I hope, sir, I was able to answer your question. Sige. Kap, may question ka? May question kayo? Okay, meron pa pong dalawa. Si Kap, meron din. Sige. Si, from Central Luzon again, Doc Edwin Maniti. Palakpakan po natin. Once again, please acknowledge Attorney Vic Rodriguez. Okay, magandang tanghali po, Attorney Glenn. Hi, Bishop. Yes. Good evening. Tatanong ko lang ho, regarding po dito sa nakarang eleksyon, alam ho natin na nabanggit niyo ho kanina, yung pong mga allegedly na mga dayaan na nangyari nung nakarang eleksyon. At napakarami nga po niyan. At tayo po ay apektado riyan. Sa PDP, alam natin na marami naman tayong mga kasamahang mga abogado. Hindi ho ba posible na ma-impeach si Chairman Garcia? Nagtataka lang ho kasi ako bakit wala hong nagkakaroon ng move o paggalaw o pagkilos para ma-impeach dahil siya ho isang impeachable officer. At marami naman ho tayong magagaling na mga abogado. At kung itutuloy ho natin ang eleksyon at siya pa rin ang chairman, hindi na ho tayo makakasigurado na magiging malinis. So, hindi ho ba natin pwedeng gawin na ma-impeach po itong si Chairman Garcia? Yun lamang po. Bishop, thank you for your question.
Yes, si George Garcia is an impeachable officer. Ang problema lang natin dyan, Bishop, ang evidence ng dayaan, mahirap natin makuha. Because hawak-hawak nila yon, pinapantayan nila yon. Unless we have evidence that different from but is for an impeachable offense, pwede natin gawin yun. Sige sir, i-add ko na lang yung pang fourth track natin. Pero ito ha, kahit si George Garcia ay matatanggal, assuming matanggal, kasi kontrolado nga nila yung House of Representatives. Pagdating pa lang sa Justice Committee, papatayin na nila yan. But at any rate, for purposes of publicity, para ma-highlight yung kahayupan ni George Garcia, gawin natin yon, Bishop. Okay, thank you. And last, attorney, before we take our lunch break, from Hakbang na Maisog Region 4A, walang iba kundi si Sir Bong Buro. Magandang umaga, attorney. Good morning, sir. Kanina kasi nabanggit mo yung tatlong tracks na nabanggit mo. Pangalawa, yung nabanggit mo na automation sa voting, pero manual sa counting. Manual sa voting, manual sa counting, automation yung Company. transmission. Okay. Alam natin na 84,000% for the country. Okay? Ano na, sir? 100,000. Mali pala ako. Yun ang ano ko nung ako rin ay kumakandidato. So, alam natin ang makakakuha lang ng kopya ng election return yung dominant party. Ngayon, nangyari ito itong nakarang eleksyon, 2025. Tayo, lalo na tayong maisog, wala tayong hawak na kopya ng election return. Pati yung ano. Paano natin may paano tayo makasigurado na kapag yung counting, yung canvassing, paano natin ma-prove na may dayaan kung wala tayong kopya? So ngayon, alam natin na 2 years and 2 months of election, pero mabilis ang panahon. So, paano natin yun magagampanan? Yung ganong, para makakuha tayo ng ebidensya sa election. Sir, ang Thank you, Sir Bong. track number 2 is about a petition sa Supreme Court. Yung bibilangin natin yung resibo. Ang mahalaga, mabilang natin yung resibo, yung election return, doon natin ipapangga yan sa election return. Kahit wala tayong kopya, merong kopya yan sa labas ng pintuan ng classroom. Kasi pag nag-print na yung election returns, ang isang copy niyan, ipopost yan sa harap doon sa pintuan ng classroom. Ipopost yan doon. So, wala pa rin saysay kung election return lang ang hawak mo. Kasi ang makina ang nagbilang yan eh. Hindi mo na-verify yan eh. Kaya nga mag-file tayo ng petition sa Supreme Court to allow us to count the voter receipt. Para mabilang natin yung resibo at ikumpara natin doon sa election return kung tugma pa. Kung tama ba yung pagbilang ng makina. Kasi kung hindi, madadaya pa rin tayo. So that's exactly what I think the most feasible is to file a petition in the Supreme Court to allow us to count the voter receipt. Given the fact na meron na tayong ebidensya na hindi talaga tugma yung bilang ng makina at yung balota. And these are admissible in court kasi certified true copy yung ebidensya na hawak namin. And this was available only in 2022. Wala pa ito nung dati. 2022, pa-eleksyon na eh. And then noong 2025, hindi naman ako nakag-file this time. Kasi presidential election ngayon. Kahit yung presidente lang ang bilangin natin, hindi natin bilangin lahat. Kasi kung bibilangin natin lahat, maubos naman yung oras natin. Ang mahalaga, maprotektahan natin ang boto ng ating presidente. Because that's the key. Hindi pwedeng under no circumstance na manalo yung kandidato ni Marcos.
because it will all be the same. And then pag nanalo ang kandidato ni Marcos, ipipilit niya yung anak niya sa susunod na eleksyon. That's the danger. Basta Marcos, kawatan talaga. Attorney, pasingit ng isang tanong. Ayos, Ate Pam. Attorney Glenn, hypothetical question, mabigyan ka ng biyaya na, or task ba, and challenge, no, na sabihin sa'yo ni Vice President Sara Duterte, kapag presidente na siya, Attorney Glenn, ikaw na ang bahala sa COMELEC. Anong una mong lilinisin? Tao o teknolohiya? Kung ako, ang hihingin ko kay Inday Sara, i-abolish mo muna yung COMELEC. Lahat ng tao dyan, papalitan mo, maliban lang sa janitor. Oh. Janitor, clerk, yung mga low employees. Alam mo, yung mga security, minsan pumapasok naman ako dyan sa COMELEC. Ang janitor, ang security, nagpapasalamat po sa akin. Sabi ng attorney, kasama mo kami sa laban para malinis yung eleksyon. Wala lang kami magagawa kasi sila ang mga Diyos dito. So kaya tinatandaan ko yan. Yung mga janitor, yung mga security, walang kinalaman yan. Pero kung ako, abolish the COMELEC first. Lahat ng tao dyan tatanggalin, palitan natin yung election system. Para, wala namang say-say. Kung ang papalitan mo lang ang election system eh. Kung nandyan pa rin yung mga resident evil, ay walang mangyayari. Ang tawag ko dyan, resident evil eh. Evil talaga eh. Oh. And kung pwede lang, umalis dyan sa Palacio del Gobernador. Thank you, Kasi Attorney. nga, para sa inyong kalaman, yung Palacio del Gobernador, di ba, yun yung COMELEC? Nasa bukana siya ng barangay 666. Kaya maraming demonyo dyan. Oh. Sa kabila naman side, nandun yung Manila Cathedral. So, it's a battle between good and evil. So, kung pwede, lumayas ka dyan. Kaya nga, hindi ba palinis-linis yung eleksyon natin? Kasi nga nasa bukana ng barangay 666 ng Manila. Kap, meron ka ba? Okay na. So I think, meron pa ba? Ayaw ikaw magsalita eh.